Nabigla si Pangulong Kuting Jr. sa biglang pag-aproba ng Korte Suprema sa inihaing impeachment case laban sa kanya ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang hindi inaasahang desisyon ng pinakamataas na hukuman ay nagdulot ng matinding dagok sa administrasyon at nagpaigting ng tensyon sa larangan ng politika. Ayon sa mga ulat, ng impeachment case na inihaing ni VP Sara ay nakabase sa mga aligasyon ng katiwalian, kapabayaan sa tungkulin at paglabag sa konstitusyon. Matagal nang pinag-uusapan ng hidwaan sa pagitan ni Kuting at Duterte, ngunit ang pagsasampa ng impeachment case ay nagpatibay sa kanilang iringan. Agad namang nagpatawag ng emergency meeting ang Malacanang upang pag-usapan ang masusunod na hakbang ng Pangulo sa harap ng banta ng pagpapatalsik sa kanyang pwesto. Habang inaabangan ang magiging tugon ni Kuting, nananatiling abala ang publiko sa pagtutok sa kaganapang ito. Maraming Pilipinong nag-aabang kung magbibigay daan iba ito sa pagbabagong hinihintay ng bayan o magdudulot ng mas malaking krisis sa pamahalaan. Sa gitna ng alitan, ang panawagan ng sambayanan ng isang patas at mabilis na proseso ng impeachment upang masiguro na ang hustisya at kapakanan ng bansa ang siyang mananaig. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At sa mga impormasyon na aking nakalap na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya, no? Marami akong nakausap na mga taga Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya, no? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses, para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya, kasambahay. Ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya, no? Or nationality in this case. Any question related to this? Okay, Victoria. Sir, sabi po ng abogado ni Mayor Go, si Attorney Stephen David, dapat password ang sinisingil, hindi si Mayor. Kasi may tao sila yung password doon sa 24/7. sila yung regulator, and they maintain na kumpleto at legal yung documents ng Hongsheng at ng Zoo. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila, kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan din. So, may active participation para mabuo itong Pogo. So, di ba siya absuelto? Kasi, nung application period naman, Baofu, ano ba siya? Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu
50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid eh. No? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba, pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito eh. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga GWOS and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung 3, may criminal records. No? 2 doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pag titignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh. No? No, parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. No? Sir, last, saan po, nasa na sila Mr. Angelo Tubo and si Wendy? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano maapektuhan yung investigation? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila eh. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin nating hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go masyadong garapalan eh. No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang ibinigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon, lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan
ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng pekeng mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon dahil yung nanghilot naman wala namang lisensya yon. Unlike a midwife may lisensya, unlike a nurse may lisensya, ito walang lisensya. So kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka, no? So may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin. So, ang nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Meron ng isa. Yung total ban. Yung total ban. Yung, alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. No? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Before, Mav, sir, meron nilang ni-raid na panibagong POGO sa Porac, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Banbantal? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng POGO operator na na-cancela yung kanyang license. Pero patuloy pa siya nag-ooperate doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung nag-file ng search warrant ang PAOK, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Okay, Mav. Yes, sir. Sir, dun po sa executive session, nagkaroon po ba ng linaw kung saan nanggaling yung malaking pera ni Mayor Alice ko, given na yung source of income nga po isang tatlong? Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula no? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung perang dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa in investigation. Pero nangyari na ito Itong Baofu-Land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect.
No, kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect to. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution. Ngayon meron ng element of money laundering, no? So dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang digital Naman. trace is because it was hand carry yung pera? Actually, naisip ko rin yung MAV pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos, no? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi like for example, bigyan kita ng halimbawa, 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga, no? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. Last na lang, sir. Sir, yung pong contractor, was it a dummy company or hindi lang mahal yung address nila? For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang PCAB license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung PCAB, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? Sir, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. No? Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personalities sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado. No? So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring. Mahina, napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list eh. Gray no? list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda. Oy, ma'am. Sir, sorry, pahabol lang po. Sir, yung BIR, nandun din po sila sa executive session kahapon. Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga go, particularly si Juan Lilin, na nasa Quezon City. Pero Sa Balintawak. nakita po namin yung address, tapos fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Eh. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them eh. Fake yung birth certificate. Marami silang inupahan na mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun eh.
No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses. No? Parang ayaw mo mahanap eh. Yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka eh. Diba? Parang, siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo. Diba? Parang ayaw nila mahanap eh. Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend. No? Sir, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code. No? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay let's say, 10 tao, pero nakatira doon 40 na tao, 50 na tao. Tapos, may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan. No? So, yung mga residente doon natatakot. No? Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron ring mga reports na iba doon may hagad, diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat 'yon. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakarin? Nasa committee on anong committee 'yon? Public order? Parang public order yata eh. So we have to ask the Committee on Public Order. Sir, dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Zamudio na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite? Oo. May nakita ko rin yan sa mga social media feed, no? Alam natin may Pogo Hub dyan. No? I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island Cove area na ang daming Pogo facilities dyan. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga Sa akin, mga villages? dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Okay, Camille and then Nympha? And then Danielle? Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat mai-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this. And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung POGO po natin. So, paano papasok yung authority ng presidente to cancel their yung kanilang what they call this authority na mag-operate since it was approved by Congress? Ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question, no? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less, if I'm not
if my memory serves me right, no, about 2019. Bago mag 2019, yung mga Pogo nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng Pogo. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So, hindi alam kung sino magre-regulate sa Pogo. So, kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong Pogo. Pangalawa, i-assign yung regulator ng Pogo. At pinakamahalaga, yung taxation ng Pogo. No? So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy, no? Dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. That's number one. Number two, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang Pogo nakakapinsala at may national security threat, no? According to our intelligence agency. Kaya, by mere executive action, pwede nang cancelahin. Una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then, pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon makakancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban Pogos. There are two laws banning Pogos kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng Pogo. Okay. Nympha? Sir, yung sinabi nyo na yung mga Pogong meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa Pogo sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban, maliit lang to kumpara sa buong Pogo activities. Apparently, again, no, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo eh. At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, no. So may ganyan na pangyayari na ngayon, no? That's normal, 'di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo. So normal 'yan sa mga organized criminals, no. So in short, Banban is part of a bigger operation. No? Pating kahapon, yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. So, ibig sabihin, sir, yung Pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, very sir, clear. So sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung Pogo Hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against Pogo? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang Pogo, no? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year,
meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan yung otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!